Sa dorm na tinitirhan ng isang estudyante sa Maynila, may kwento ng multo na kumukuha ng mga tao kapag lumabas ka ng gabi. Sa kabila ng babala ng kanyang ina, isang gabi ay napilitan siyang lumabas para hanapin ang nawawalang kaibigan. Habang naglalakad sa highway, nakita niya ang nakakatakot na anyo ng multo na may hawak sa kanyang kaibigan. Sa kwento ng pagkawala at takot, alamin kung paano hinarap ng estudyante ang bangungot na ito at kung paano niya sinubukang iligtas ang kanyang kaibigan mula sa anino ng dilim. Nung college ako sa Maynila, sa isang dorm ako tumira. May isang beses na nagpadala ng sulat ang mama ko. Sabi niya, mag-ingat daw ako kasi may multo raw sa dorm namin na kumukuha ng mga tao. Natawa ako sa sulat ni mama kasi parang kwento lang sa pelikula. Pero siyempre, sinunod ko pa rin yung bilin niya. Baka kasi totoo nga. Sabi ni Mama, wag daw akong lalabas ng dorm kapag pasado 8:00 na ng gabi. Kapag may nagyaya raw sa akin na mag-shortcut sa kabilang kalsada, ay tumanggi ako. May ilang beses na kaming inaya ng mga kaklase ko na gumimik sa gabi. Pero lagi kong tinatanggihan. Kasi nga ayokong lumabas ng dorm ng gabi. May isang beses na nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na umuwi ng maaga. 6:00 pa lang, pauwi na kami. Sabi ko sa kanila, ay 8:00 ang curfew ng dorm namin. Kailangan naming makauwi ng maaga. Nagulat sila kasi ang aga daw ng curfew. Sabi ko na lang, ay may dahilan kung bakit ganun kaaga yung curfew. Tinanong nila ako kung ano yung dahilan, pero sabi ko, ay saka ko na lang ikukwento kapag nasa dorm na kami. Baka kasi hindi sila makatulog kapag nalaman nila. Yung dorm namin ay may 2 gate. Yung isa ay sa may highway, yung isa naman ay sa may likod na kalsada. Mas malapit yung gate sa likod pero 6:00 pa lang ay sinasarado na yon. Sabi ng dorm head namin ay para raw sa kaligtasan namin. Parang laging may kaba sa boses niya tuwing sinasabi yon, kaya kahit kami, kinikilabutan. Kailangan naming maglakad sa highway kapag ginabi kami ng uwi. May ilang beses na pinagalitan ako ng mga kaklase ko kasi hindi raw sila makapag-enjoy ng maayos dahil sa akin. Pero sabi ko na lang ay kapag nakaranas sila ng multo, ay baka hindi na rin sila lumabas ng bahay. Isang beses, hindi nakauwi sa dorm yung isa kong kaibigan. Nag-alala ako kasi hindi naman siya yung tipo na naglalakwatsa. Huling gabi na namin sa dorm bago magbakasyon ay hindi ko na napigilan yung sarili ko. Lumabas ako ng dorm para hanapin yung kaibigan ko. Nagdadasal ako na sana ay hindi pa huli ang lahat. Bit-bit ko yung rosaryo ni Mama. Habang naglalakad ako sa highway ay nagdarasal ako. Sabi nila, kapag nakita mo raw yung multo, ay huwag kang tatakbo, huwag kang gagalaw sa kinatatayuan mo. Basta, huwag kang lalapit sa kanya. Nakita ko yung multo, unti-unti siyang lumitaw mula sa dilim. Parang usok na nagkakaroon ng anyo, tapos biglang naging parang bangungot na totoo. Nung makita ko yung anyo niya, ay napatakip ako ng bibig sa sobrang takot. Napakalaki niya, halos kasing taas na siya ng mga puno. Kulubot yung balat niya. Yung mga mata niya ay walang puti. Puro kaluluwa ang laman. Nakita ko yung kaibigan ko. Nakakapit siya sa mga nakakatakot na kamay ng multo. Nakatitig siya sa akin. Pero parang hindi niya ako nakikita. Parang wala siyang kaluluwa. Hindi ko na napigilan yung mga luha ko. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw at tumakbo. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Higit sa lahat ay hindi ko alam kung sino pa yung mga biktima ng multo na nasa mga mata niya. Nung makita ko yung mga mata niya, ay doon ko lang na-realize na hindi lang pala 1 o 2 ang nawawalang estudyante sa dorm namin. Nung mga nakaraang taon, ay marami na pala siyang nabiktima. Nung mga oras na yon, ay gusto kong tumakbo at iligtas yung kaibigan ko, pero naalala ko yung bilin ng mama ko. Kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa multo.
Unti-unti siyang umatras pabalik sa dilim. Hila-hila yung kaibigan ko na parang manika. Nung mawala na siya sa paningin ko, ay saka ako napaluhod sa kalsada. Nung gabing yon ay hindi ko na nakita ang kaibigan ko. Nagpatuloy ang buhay sa dorm. May mga nawawala pa ring estudyante. Bago ako makagraduate ay ikinuwento ko sa mga bagong salta sa dorm yung tungkol sa multo. Sabi ko sa kanila ay huwag silang lalabas ng dorm kapag pasado 8:00 na ng gabi. Sana ay hindi na maulit yung pagkawala ng mga estudyante sa dorm. Pero sa tingin ko ay hindi pa rin napapahinga yung multo. Parang laging may anino sa likod ng bawat estudyante na nananatili sa dorm. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita na minsan ang mga babala ay hindi dapat binabaliwala, lalo na kung buhay ang nakataya. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may multong nagmamasid sa likod mo.